Nakaupo ako, nag-intay ako ng x-ray. May nakita akong bata, 4 years old. Laki ng, ano niya, laki ang paa. Umiiyak, sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, kasi may cancer daw ang bata. Sabi ko, bakit naman naghihirap ito? Sabi niya, kasi wala kaming pera, ma'am. Yung pera ko, sabi ko, bakit kaya pupunta ako ng sanitaryo? Napunta ako ng MacArthur Medical. Yung pera kong 15,000, yung talagang pera na yung kailangan ng bata para i-MRI siya. Wow. Sabi ng nanay, sabi ko, bakit magkano? Kasi sabi, ma'am, ang social worker, ang binigay nila sa amin konti. Sabi ko, magkano ba ang kailangan? Sabi niya, ma'am, 14,000 to 15,000. Sabi ko, ito, may pera ako. Sabi ko sa kanya, may pera ako. Punta kami doon. Gano'n namin yung inano, binigay ko yung... Sabi nung nurse sa akin, sabi niya, kilala mo ba? Sabi ko, ma'am, hindi na kailangan kilalanin mo yung tao kung gusto mong tulungan. Ganyan ko siya. Binigay ko yung pera, tinulungan ko. Pero ang mali ko lang, dahil alam mo, ang pera ang nagiging isip ko, hindi ko iniisip mag-pray muna. Kasi alam mo yung bata talaga, bumalik ako sa Europe kasi may meeting ako noon sa Pilipinas dahil may business kami. Bumalik ako doon sa Europe. Sabi ko sa kapatid ko, puntahan mo yung bata kasi sabi ko sa doktor, Dok, kailangan ipa-admit ito. Sabi niya, sige, ipa-admit. Kaya lang sabi niya, mahal. Sabi ko, sige, ipa-asikaso. Sabi ko sa kapatid ko, puntahan mo. Busy siya, busy din ako. Pagdating ng mga 1 week, bigla ko na lang naalala yung bata. Hindi ko naisip pala na may picture siyang binigay sa akin, yung lola. May number. Inano ko yung binidinayal ko. Sabi ka agad nung lola, mabuti naman tumawag ka, kanina pa kita iniisip. Dahil, sabi niya, bakit? Kumusta ang bata? Ang bata patay na, kanina lang. Sabi na dahil hindi na makaya. Ngayon, alam mo, pinagsisihan ko yun. Maraming beses. Pinagsisihan ko yun kasi dahil sa busy ko, akala ko yung pera tama na. Hindi na ako nakapag-pray para sa bata, para sa magulang. Wala na. Basta sabi ko, itong pera, hindi ko nga nasabi sa kanila, kumain kayo, mag-taxi kayo, hindi, wala. Sabi ko lang, ito yung pera. Kaya tayong lahat, mga kapatid, marami tayong, minsan akala natin yun ay tama, yung pala, hindi. Dahil kung minsan may pera, tama, hindi. Dapat natin, yun, kaya ngayon ang iniisip ko sa Panginoon, Lord, kung ano man ang gusto mong gawin ko yan para sa iyo, na sila ay pasasalamatan, hindi ako, dahil what I have is, I have nothing. Ang lahat ito ay para sa iyo. Kaya mga kapatid, kahit yun lang ang sinasabi, kasi minsan, hindi ko ito ibigay kasi yung pera ko, hindi. Pagka may nangangailangan, ibigay nyo dahil alam ni Lord yan. Tandaan ko. Tsaka yung what I mean, love one another. Sana naman huwag tayong mag-judge din sa kapwa natin. Pagsisikapan natin yon. Kasi kung minsan, ito din, last. Kasi minsan may nalaman tayo na yung kapatid natin, ganito, ganon. Hindi Kasi dapat yung tao ngayon, kung ano man ang mistake niya, kausapin natin ng siya lang, tulungan natin siya. Dahil nangangailangan siya ng tulong, hindi dapat idiin natin yung tao na yon. Amen. Dahil sa kagaya kay Zacchaeus, nabasa ko doon sa Desire of Ages, page 61, si Zacchaeus din, alam niya yung ginagawa niya. Alam niya na kasi nagbasa siya ng scripture, alam niya yung ginawa niya, hindi maganda, kumukuha siya ng pera. Gusto niyang mag-change, pero wala siyang, hindi siya binigyan ng tao, kasi judge ka agad sa kanya. Pero alam ni Lord yun, anong nangyari? Nandoon siya sa taas, na alam ni Lord yun, hindi ba? Kaya tayo as a Christian, sana naman yung love ang nandito sa puso natin. Yun lang ang maano ko. Kung ano mang prayers ng sa atin, tandaan natin, God is love. Amen.